Natanggap na ng mga DOLE Tupad beneficiaries ang kani-kanilang sahod noong October 22, 2024 sa Covered Court City Hall, Cabanatuan sa isinagawang payout activity. Isinagawa ang naturang aktibidad sa pangunguna ng opisina ng Public Employment Service Office, Cabanatuan City at DOLE Nueva Ecija, kung saan may kabuang 531 na benepisyaryo mula sa opisina ni Senator Bongo at 177 na benepisyaryo mula kay Senator Loren Ligarda. Mula naman sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Cabanatuan, ang 708 na individual na tumanggap ng 5,000 piso bawat isa na may kabuang pondo na 3,540,000 pesos mula sa 2024 national budget. Naisakatuparan ang nasabing programa sa pakipag-ugnayan ng opisina ni Senator Bongo at Senator Loren Ligarda kay Cabanatuan City Mayor Micah Elizabeth R. Vergara. Ang DOLE Tupad program ay para sa mga walang trabaho o nawalan ng trabaho dahil sa iba't ibang dahilan dulot ng nagdaang pandemya, kung saan ang mga benepisyaryo ay naglilinis ng kani-kanilang mga barangay sa loob ng 10 araw na may kaukulang sweldo na 500 piso kada araw. Samantala, dinaluhan din ni Presiding Officer Jay Vergara at Community Affairs Officer Sir Mico Vergara ang naturang programa na nagbigay ng kani-kanilang inspirational message para sa mga benepisyaryo. Nabawasan ang pangamba ng mga Nueva Ecijanos, ito'y matapos mapa sa kamay na ng otoridad ang 2 most wanted persons sa lalawigan nitong October 22, 2024 sa isinagawang operasyon ng pulisya dito. Batay sa ipinadalang ulat ng istasyon ng pulisya ng Cabanatuan City sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Renato C. Morales at Police Lieutenant Colonel Erwin V. Ferry ng San Jose City Police sa Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO na nagsagawa sila ng Manhunt Charlie Operation. Nakasaad na bandang alas 8 ng gabi, isinagawa ang operasyon ng Cabanatuan PNP katulong ang Pulilan Municipal Police Station sa Barangay Pinabatan, Pulilan, Bulacan, kung saan naaresto ang isang 43 anyos na lalaking residente ng Barangay Sumakab Norte, Cabanatuan City na wanted sa kasong robbery. Ang nasabing akusado ay nahuli sa isang pribado subalit abandonadong gusali. Nasa 30,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanya. Samantala, dakong 1:50 ng hapon, nagsagawa rin ng katulad na operasyon ng mga elemento ng San Jose City Police Station sa Barangay Santo Niño 3rd, San Jose City, Nueva Ecija, na nagresulta sa pagkakaresto ng isang 36 anyos na lalaking akusado sa kasong frustrated murder at residente ng nasabing barangay. Lumalabas na kasama pala ang akusado sa listahan ng Pavia Municipal Police Station, Iloilo bilang top 4 most wanted person sa municipal level. Wala namang inirekomendang piyansa ang korte. Kasalukuyang nasa kustudya na ngayon ng mga operating unit ang 2 akusado. Nag-viral kamakailan ang panawagan at babala ng residente ng Campo Tiño sa lungsod ng Cabanatuan dahil sa serye ng pagnanakaw at panloob sa 3 establishmento sa loob lamang ng isang araw noong unang bahagi ng Oktubre. Dulot ng pagkakaalarma ng mga residente, umaksyon agad ang kapulisan dito kung saan nagsagawa ng sunod-sunod na masusing investigasyon at surveillance operation ang otoridad na ikinahuli ng isang suspect na sangkot nga sa maraming insidente ng pagnanakaw sa naturang barangay. Sa ulat ni Police Colonel Ferdinand T. Hermino, Acting Provincial Director ng NEPO, dakong alas 12:41 ng madaling araw nang mahuli ang suspect na isang 20 anyos na lalaking construction worker at residente ng 525th Village, Bagong Pag-asa Street, Barangay Campo Tiño, unang nagtangkang pasukin ang Siena Dane Bigas and Rice Retail Store sa Zone 1.
Bagamat nabigo ang suspek na makapasok sa tindahan, sinira niya ang isang CCTV camera na nakaposisyon sa harapan ng establishmento. Pagkatapos ay tumuloy ang suspek sa Patrick's Barber Shop sa Zone 3 kung saan sapilitang sinira ang padlock ng pintuan at tinangay ang 7,000 pesos na pera. Huling pinuntirya ng suspek ang AJ Mini Grocery nasa Zone 3 kung saan sinira nito ang 3 padlock sa roll-up door at kinuha ang humigit kumulang 10,000 pesos na cash at 3 rim ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 4,100 pesos. Sa pagtutulungan ng mga miyembro ng Mobile Patrol ng Cabanatuan City Police Station at mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPATS ng Barangay Campo Tino, nagsagawa nga ng agarang follow-up operation. Ang kanilang pagsisikap ay humantong sa mabilis na pagkakaaresto sa suspect na ngayon ay nakakulong na sa Cabanatuan City Police Station.